Good morning guys. Kasabong mo sa Disimdaw, lalo na sa aking mga followers, aking mga viewers, aking subscribers dito sa aking channel YouTube Kalyaw Kasabong TV. So umaga rin ngayon, magbigay naman ko ng konting tips sa inyong mga mahilig mag-alagag manok. Lalong-lalo na ang pag-alaga niyong manok, ginagamit niyo sa pang-personal niyong pag-entry sa larangan sa manok. Ito siya, ipakilala ko man sa inyo, itong hawak ko ngayon, ito siya ang winner ko na Great Talisay. Na ka-schedule na sana ito uli, nakahanda na, nakakondisyon ko na ito, kaya lang napansin ko kahapon yan o, may mga gas-gas sa daliri, yan o, yan siya, kabilaan ito siya o, yan, malikot lang kasi natanggalan ang may natanggal na kaliskis dito mismo, yan o, ito siya o. Yan, yan, ito siya dito, kaya pinagpaliban ko muna, hindi ko itinuloy kahit nakakondisyon na ito siya ngayon. Kasi dito kasi sa pag-alaga nating manok, kung gagamitin nating pang personal na panglaro, kailangan talaga parang hindi tayo arkabyado yung manok natin na walang naramdaman na hindi maganda sa pangatawan nila o sa paa mismo, kasi importante itong madaliri na ito. Yan, yan, ito siya, natanggalan kasi ng kaliskis. Hindi ko alam kung anong lumapit dyan sa yan, pinaglagyan ko dyan sa likod ko yung flying pins. Kaya hindi na lang ako nang hinayang sa binibigay kong vitamins, gamot-gamot nito, dahil talagang sadyang aksidente na nagasgasan ang daliri, natanggal pa ang kaliskis. Medyo di pwede itong pipilitin na gagamitin dahil sakit. Marami pa naman ang mga manok ko, pipili na lang ako sa iba ug iyon ang gagamitin ko. Kaya tayo mga baguhan pa lang po, ang mga alaga niyong manok, kahit nakahanda na yan, nakakondisyon, naka-schedule, huwag niyong pilitin. Kung makaranas kayo tulad nito na bakbak ang kaliskis niya, natanggal yan o, kabila na daliri, yan, huwag nating gagamitin kasi partida na yan, lamang na yung magiging kalaban sa manok mo kapag ang manok mong gagamitin ganito na may mga na sa daliri, gas na. Kasi dito talaga sa industry, sa larangan, sa laro sa manok, ang kailangan dito, huwag nating madaliin, huwag nating basta nakakondisyon na kahit ganitong may diferensya ang sige tuloy, di po pwede yan para sa atin, dahil hindi natin makamit yan ang lamang guys, panalo sa talo kahit ano kagaling ang manok mo. Kapag may ganito siya, may gas-gas sa daliri, yan, mahapdi ito kasi natanggal ang kaliskis niya dito sa, kasi sa pag pasok natin, pag sali natin sa entry sa laro sa manok, hindi basta-basta ngayon, kasi ang manok ngayon mga crosses na, mga quality na, lahat na magmamanok halos alam na rin kung paano ihanda, paano i-kondisyon ang alagang manok na panglaro. Kaya ang kailangan din, ang gagamitin nating manok talaga, kahit ano kagaling pa naman yan, basta magkaroon ng konting diferensya, huwag nating ituloy yan. Hanap tayo ng mga kasama niya na manok na yung talagang maayos ang pakiramdam sa mga pangatawan nila, hindi tulad nito. Kasi yung iba kasi, alam mo ba, napapansin ko, kahit ang manok na nila nangangalay na,
paangat-angat na lang ituloy pa rin nila yan. Pero alam niyo ba, tsamba na lang yan bago ipagpanalo ang laro. Karamihan mailagay sa talo yan. Yung lagi nating tatandaan, kailangan kung matanda na tayo sa pagbibreed, sa pag-alagag manok, kailangan mayroon na din tayo konti man lang na matatandaan para nga hindi tayo argabyado pagdating sa laro sa manok. Yan lang, sana mayroon tayong kunting mapulot at matutunang mabaguhan pa lang. I-update ko lang kayo, pinapakita ko sa inyo ang pinaka sample prueba ko sa inyo na aking alaga nga nakahanda na, nakakondisyon, kaya lang nagkaroon o diferensya sa daliri, hindi ko nga itinuloy na ito. Para sa inyo mga baguhan, dapat walang mawala sa inyo kapag ipagpaliban nyo muna ang manok nyo nakakondisyon, kapag makaranas din kayo tulad nitong sa akin. Yan lang, thank you ulit sa pagpanood. Bukas ulit ibang topic ipaliwanag sa inyo. Maraming salamat sa inyo lahat nga sa akin. Yan, bye.